Panginoon ay makarating sa kanila, Panginoon, sa iba't ibang dako, maging sa labas ng bansang ito, Ama. At samahan mo rin po, Panginoon, mga nagdadala ng inyong mga banal na salita, Panginoon, na may mga struggles din sila, Panginoon. Sila rin ay may mga problema, Panginoon. Alam namin, Lord God, na sasamahan mo sila, Panginoon. Alam namin, Lord God, na kami ay matagal lang nagtagumpay dahil sinagawa ng inyong kaisa-isang anak, Panginoon. Kami ay more than conqueror na sa lahat ng trials na ito, Panginoon. Kami lang ay dapat na patuloy naman palataya at hingin, Panginoon, namin na dagdagan niyo po yung faith sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Ang bawat salita mo, Panginoon, ang siyang maging pag-asa namin, ang siyang maging aming sandigan, Lord God. Ang bawat pangako mo, Panginoon, sa Biblia, Panginoon, ang siyang namin dapat na panampalatayanan, Panginoon. Hindi, Panginoon, ang sarili naming isip, Panginoon, na minsan, Panginoon, kami po ay nadideceive, Panginoon. Hindi, Lord God, yung sarili naming will, Panginoon, o ang mga bagay na tinatangkilik namin, Lord God. Alam namin ito ay mag-fail, Panginoon. Alam namin ito ay mag-leads, Panginoon, sa death, Panginoon. Alam namin, Lord God, na anytime, Ama, kami rin po ay madi-receive, Panginoon, kung kami po ay hindi magpapasakop sa salita mo. Kaya, Panginoon, nawa patuloy kami mag-init sa salita mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung flame na yun patuloy, Lord God, na ilagay mo sa aming puso, Panginoon, upang, Lord God, sa buhay na ito ay patuloy kami magtagumpay, Panginoon, sa lahat ng schemes ng kaaway, Ama. Alam namin, Lord God, na gumagawa si Satanas sa iba't ibang kaparaanan, Lord God. Kaya dapat kami, Lord God, ay laging mainit sa salita mo, Lord God. Dapat kami ay laging magpasakop, Panginoon. Dapat kami, Lord God, ay laging manalangin, Ama. Kaya, Lord God, wala kami ibang ninanais kundi ikaw. Ang salita mo, Lord God, ang siyang maging ang buhay namin, Lord God, sa bawat araw na dumaraan, Ama. Kami po ay magkaroon, Lord God, ng time, Panginoon, upang purihin ka, upang sambahin ka, upang, Panginoon, na dakilain ka sa aming buhay, Lord God. Kami ay magkaroon ng time, Panginoon, to commune with you, Panginoon. At sa bawat kaluluwa na nandito, Panginoon, nawa ikaw ang siyang manguna, Panginoon, ikaw ang mag-lead sa amin, Panginoon, ang Spirit mo, ang katotohanan, Panginoon, ang siyang maging aming center ng aming buhay, Panginoon, maging sa aming pamilya, Panginoon. Sila ay tawagin mo, Ama, ang bawat kapitbahay namin, mga kaibigan, Panginoon, nawa mangyari ang sinabi mo, Panginoon, ang iyong Spirit, Panginoon, ang mangyayari, Lord God, na ay siyang ibibigay mo sa panahon na ito, Panginoon, na malapit nang magsara, Panginoon, ang grace, Panginoon, i-pour out mo yung Holy Spirit mo, Panginoon, nawala, Lord God, mas mauhaw pa ang mga tao sa salita mo, hindi, Panginoon, sa mga bagay ng mundo, Ama, especially, Panginoon, sa mga Christians, Lord God, na born again Christians na lagi, Panginoon, nagpapasakop sa inyo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na inyong goodness, Lord God, muli, Panginoon, dinadakila ka namin sa aming buhay, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang manguna, Panginoon, hanggang sa matapos ang aming pananambahan, Ama. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Hindi, mga kapatid, tayo po ay taas natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Muli tayong tumayo, mga kapatid, sa pagbasa ng kanyang salita. Sa aklat ni Propeta Isaiah, sa kanyang banal na sinabi, Isaiah chapter 45, basahin natin ang sinasabi ng verses 20 hanggang 21. Sabi po rito ng salita ng Diyos, kayo'y magsitingin, kayo'y magpipisan at magsiparito. Magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa. Sila'y walang kaalaman na nagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Kayo'y magagpahayag at magagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sino nagpapakilala nito mula ng mga unang panahon? Sino nagpapahayag niya o ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Tayo manalangin. Ama, nawa po ang inyong salita ang bigyan namin ng pansin. Ang inyong kapahayagan, ang reality, ang realidad
ang authority, ang kapangyarihan ng inyong salita. Dahil, Ama, sa salita nyo ang katotohanan ay aming malalaman. Nasa salita po ninyo ang katotohanan na nagpapalaya. Nawa, Ama, sa mga sandaling ito, ang mga hinirang nyo ay marinig ang inyong tinig sa napakahalagang mensahe nyo po na ipapahayag sa amin sa sandaling ito. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihingi namin ang lahat ng ito. Amen. Makakaupo po tayo, mga kapatid. Mga kapatid, nung nagpahayag ang Diyos sa atin nung last Sunday na itong taon na ito ay taon na dapat mag-glorify ang Diyos. No? Kasi, di ba sabi nga po natin, ang year 2026 ito ay connected sa symbolism ng pangalan ng Diyos. No, kasi di ba sabi natin na ang 26 ay pangalan ng Diyos sa Hebrew Bible. No? Kasi yung 26, ito yung kabuuhan ng Tetragrammaton. So ang Diyos po ay nagpakilala bilang ako ay si ako nga. No? Nang kausapin ni Moises ang Diyos doon sa banal na bundok ng Sinai. Di ba? Sabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. So doon pa lang, mga kapatid, makikita natin na ang Diyos, kanyang ikinokonekta ang kanyang pangalan sa pangalan ng kanyang mga hinirang. Amen po ba rin, no? So, ang Diyos hindi natin nakikita, pero dahil sa mga hinirang, nakikita natin siya. No? Sabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. Ako ang Diyos ni Abraham. So kung titingnan niyo po, ang pangalan ng Diyos ay banal, ang pangalan niya ay nakapagliligtas. No? Sabi nga ang ibig sabihin ng Yeshua, Jesus, ano pong kahulugan nun? Ang sabi, si I am that I am ang Savior. Yan ang ibig sabihin ng Yeshua. No? Ang ibig sabihin, si ako nga ang tagapagligtas. Di ba mga kapatid, no? Yung tetragram ang salvation. Yun ang ibig sabihin ng Yeshua. No, kaya kung titingnan niyo po, no, sa Bible, sinabi ng Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Di ba sabi niya? Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Ibig sabihin, ang ating Diyos, siya ang tunay na Diyos, siya lang ang Savior natin, walang iba. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, no, alam natin na nang dumating ang Savior natin, saan yun ng laman? Di ba mga kapatid, no? May mga denomination na hindi na unawaan nyo, di ba? Na sabi nila na, ilan na ang Diyos ngayon? Kung may isang tao na nagsasabing Savior siya. Alam natin na sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay naging laman. Amen po ba ron, no? Kaya kung titingnan nyo po, no, kahit nga sa kung titingin ka po sa Hebrew Bible, no, sa Old Testament, mapapansin nyo, sabi ng Diyos, bumaba ako. Di ba? Sabi niya kay Moises, bumaba ako, sabi niya. So, ibig sabihin, nag-manifest siya sa pamamagitan ng burning bush. Di ba? Nag-manifest ang Diyos sa pamamagitan ng pillar of cloud, di ba? Na sinundan ng Israel, nang sila ay lumaya, di ba? So, at ang Diyos ay nagpakilala din sa pamamagitan ni Moises. Dahil ang sabi ng Diyos, ikaw ang aking salita, di ba? Gagamitin ko ang bibig mo. No? Si Aaron ang magbibigay ng revelation, ako ang magbibigay ng revelation kay Aaron. Ang gagawin naman ni Aaron, sasabihin niya ako ang magbibigay ng revelation sa iyo, Moises. Lahat ng hindi mo masabi sa harapan ni Paraon, i-relay mo kay Aaron, no? Ikaw ang mouthpiece ko. Kaya kung titingnan niyo, no, ginawa niyang Diyos si Moises, di ba, no? So, makikilala nila ang Diyos sa pamamagitan niyo. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, no, pero sabi nga ng Diyos sa atin, walang ibang Savior, di ba, kundi siya lang. Kaya taon ng Diyos to. Amen ba mga kapatid? So dapat itong taon na to, i-dedicate natin yung buhay natin sa Diyos. Dahil ito'y taon na ang kanyang pangalan ay naka-emphasize. So ang tanong, anong gagawin natin kung i-reject natin ang pangalan ng Diyos, ang kanyang salita? Di ba mga kapatid, no? Anong mangyayari sa taon na ito kung hindi natin i-exalt, i-glorify ang Diyos? Yung kanyang glory, yung kanyang authority sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, no, unpredictable ang taon na to. Di ba, no? Hindi natin alam. At alam natin, no, sa Bible,
Ang number 6 ay numero na ito ay nakapaloob sa tao. Di ba mga kapatid, no? Nung ika-6 na araw, ano ang sabi ng Bible? God created man in His own image. So alam natin yung create ng Diyos na yun nag-fall. Amen ba ron? Mga kapatid, di ba? Nahulog sa kasalanan yun, di ba? So ang number 6 ay numero ng tao, pero yung tao na yon ay nahulog sa kasalanan. So mga kapatid, no? Ito ay numero ng Diyos, 26. Di ba, no? Kasi ang sabi ng kahit tingnan nyo pa sa Google ano ang symbol ng 26? The name of God. Ang pangalan ng Diyos na nakakapag-save. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, walang ibang Diyos sa akin kayo tumingin. Kaya kailangan sa Diyos tayo nakatingin sa taon na to. Diba no? I-focus natin yung ating puso at ang ating isip sa Kanya. Kasi ang sabi ng Diyos, sa akin kayo tumingin. Tingnan nyo po yung verse 22. Tingnan nyo po ang sabi niya. May sinabi rito sa chapter 45 ng Isaiah, verse 22 ang Diyos. Anong sabi rito? Tingnan nyo mga kapatid, no? Kayo'y magsitingin sa akin at kayo ay maliligtas. Lahat na tigawakas ng lupa. At anong sabi? Sapagkat ako'y Diyos at may iba pa bang Diyos? Wala na. Di ba sabi? Ako ay Diyos at walang iba liban sa akin. Tumingin kayo sa akin, no? Pero sa Biblia po, no? Kung mula pa noon hanggang ngayon, may ibang tinitingnan ng tao. Amen ba? Kaya alam niyo mga kapatid, no, sa ating bansa, no, dito po sa ating bansa. Itong bansang to mahirap pagpalain sa totoo lang. Gusto kong sabihin to, ma'am, kasi karaniwan ng mga nagsasabing Christian sa bansang ito ay mga idolaters. Mga sumasambatay sa idol. Ini-equate natin ang Diyos sa pamamagitan ng inukit na larhawan, pinupunasan, hinahalikan, dahil ang habol natin ay milagro. Di ba mga kapatid? Ang Diyos, ang sabi niya, ako ang Diyos. Di ba sabi niya? Anong sabi niya sa Exodus 20? May sinabi ang Diyos na hindi dapat gawin ng tao. Nagbasahin natin yung Exodus chapter 20, kaya tingnan natin mga kapatid kung paanong napupuot ang Diyos sa idolaters, no? Sa idolatry na ginagawa ng mga tao noon hanggang ngayon. Di ba? Alam niyo po ang pagsamba sa idolo, no? Noon pa man, di ba, no? Hindi siya tumigil. Tama ba? Even now, sa panahon natin, na panahon ng biyaya ito, na nagpakilala si Yeshua, ang ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Pero still, majority of people na nagsasabing Christians, still ang kanilang puso ay idolaters. Sumasamba sa idol, no? Tingnan niyo po, anong sabi rito mga kapatid no ng Diyos sa chapter 20 ng Exodus, verse 4. Anong sabi rito ng Diyos sa 10 utos niya? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi mo siya pwedeng ilarawan sa anyo ng tao. Inutos niya na to noon pa. Tama ba mga kapatid, no? Ngayon, puntahan natin yung argumento ng mga magagaling na theologian ng mga denomination. Ang sabi nila, Pastor, pwede po bang makipag-diskusyon sa inyo? Diba? Sa Biblia may mababasa tayo, nagpagawa ang Diyos ng mga inanyuan tulad ng ahas doon sa ilang. Basahin natin, no? Yung sinabi ng Biblia dito. Basahin natin ang Numbers. Okay, tingnan natin to bilang chapter. Basahin natin yung chapter 11. Okay. I'm sorry po. Okay. Hanapin natin yung isang basahin natin yung isang pangyayari dito, no. Okay, no. Tingnan natin yung ahas sa tanso, no. Chapter 21 ng Numbers. Okay, Numbers 21, mga bilang 21, chapter 21, verse 1. Okay, puntahan natin yung Numbers, mga bilang, chapter 21 ng Numbers. Okay. Dito, no, makikita nyo na may mga nagde-justify na pwede naman kasi ginawa minsan ng Diyos to. No? Basahin natin. Anong sabi ng verse 1 dito, no? Sa chapter 21. Sabi rito, ang Israel, anong sabi rito? Numbers 21 to mahal, Numbers. 21.
Numbers, chapter 21. Oo nga. Okay, sabi rito, okay, Numbers, chapter Yeah, 21. let's numbers. Bilang. Mga bilang. Okay. Okay, tama. Nang mabalitaan, tama to, at ang Kanineyo na, basahin natin, at ang Kanineyo na hari sa Arad na tumatahan sa timugan ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim. So, eto, ang Israel ay patawid sila, di ba? Kasi nasa promised land na sila eh. At dininig ng Panginoon ang tinig ng Israel, ibinigay ang Kanineyo sa kanila. Lubos nilang nilipol ito at ang kanilang mga bayan at ipinangalan nila ito na Horma. At sila ay naglakbay, di ba? Mula sa bundok ng Hor, napasadaang patungo sa dagat na mapula, lumiko sila sa lupain ng Edom, ito yung lugar ni Esau, di ba? At 40 years silang palibot-libot sa disyerto. Di ba, no? Di ba, sir, nakarating na kayo sa Middle East? Sir, ang pagitan ng Arabia, yung sinasabing Egypt papunta doon sa Palestine, di ba? May kita natin doon, disyerto yun. As in talagang, Malaki. puro buhangin talaga. Di ba, no? At madalang may nabubuhay doon, di ba? Madisyerto talaga yung kasi, Middle East ang Israel, di ba? Ang Egypt, malapit sa Sahara. So talagang madisyerto yung lugar na yan. Kaya ang sabi rito, nainip na yung mga tao. At yung lagi nilang pagkain, sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, no, kung aalalahanin natin ito, no, ang mga tao, hindi nila kayang kainin, no, yung binibigay ng Diyos. Nagsasawa ang tao, no? May hinahanap sila. So ano nangyari? At ang Panginoon ay, anong sabi? Nagsugo ng mababangis na ahas. Ibig sabihin, Diyos ang nag-sent ng salot sa kanila. Nakita niyo po, no? Sinalot sila ng Diyos sa pamamagitan ng serpent, no? Ang mga ahas na itong mga kapatid ay padala mismo ng Diyos, no? Para tuklawin ang marami sa kanila. At ang sabi ng Bible, marami sa Israel ang namatay. Tingnan niyo po, ano? Ibig sabihin, naglitawan bigla yung mga serpent. So, anong nangyari? Anong sabi ng mga tao? Moises, iligtas mo kami, di ba? Sabi nila, kami ay nagkasala. Kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. So, anong ginawa ni Moises? Na nagsumbong ang mga tao sa kanya. Nanalangin siya. Prayer is the key talaga, no? Para mawala yung plague. Ano nangyari? At ang sabi rito, sinabi ng Panginoon kay Moises, ano sabi sa verse 8? Gumawa ka ng isang fiery serpent, isang mabagsik na ahas, ipatong mo ito sa isang pole. Di ba? Parang tagdan. Di ba, mga kapatid, no? At ang sabi, bawat taong makagat, mabubuhay pag tumingin doon. So alam natin, mga kapatid, no? Ito ay nakikita natin, Ito ay isang sitwasyon na Diyos ang nag-utos kay Moises na gumawa ng isang ahas na ilalagay niya sa pole. Di ba, no? So ito ay parang ito'y gawa sa tanso na ahas, no? Tanso ito. So, mga kapatid, pansinin niyo po ito, no? One time lang nangyari yan. Di ba? At hindi inutos ng Diyos na laging mangyari ito. Kasi mga kapatid, kapag ang Diyos ay may sinabi, no, na bagay, mayroon siyang sinisimbolo. Amen ba ron? Ganun ang Diyos, no? Bawat milagro na kanyang ginagawa ay may simbolismo. So, ibig sabihin po, hindi mo siya ititake ng literal. Di ba, no? Basta ang sabi ng Diyos, nung oras na yon, lahat ng titingin dito sa serpent na to, no, na nasa pole, they will be healed. Gagaling sila. Alam nyo, no, 3,000 years ang lumipas. Ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo ang meaning nun. Tama ba? Yung itinaas ni Moises, hindi literal na ahas. Tama ba? Kundi sino ang itinaas ni Moises? Ang itinaas ni Moises ay ang Savior. Amen po ba? So itong ahas na to, hindi ito si Satanas. Mga kapatid, no? Bagamat si Satanas, isa sa kanyang symbolism sa Bible ay serpent, pero this time, ang serpent na ito ay iba kay Satanas. Ang serpent na ito, padala ng Diyos. Siya ang nag-sent. Di ba, mga kapatid, no? Siya ang nag-send ng judgment, siya rin ang nag-send ng Savior. Nakita po natin, Kaya kung titingnan nyo, ang symbolism ng pangyayaring ito ay ang pagdating ng Savior. Titingin tayo sa Savior para ma-save tayo. Di ba? Kaya sabi ni Jesus,
kung paanong itinaas ni Moises ang fiery serpent na ito, ganon din itataas ako. Di ba sabi niya ang anak ng tao? So ibig sabihin, it speaks about Jesus. Dapat ang makita natin, dito mga kapatid, sa ahas na ito ay hindi literal na ahas, kundi ang salita ng Diyos. Amen ba ron? Kasi mga kapatid, di ba? Sabi ng Bible, si Jesus ang ano? Ang Word of God. So ibig sabihin, ang kailangan tingnan ng tao yung ano? Anong kailangan tingnan ng tao? Yung salita ng Diyos. Yun dapat. Pero, alam nyo si Satanas marunong eh. Tama? Alam nyo nung mangyari ito, ang Israel for 100 years, patuloy nilang sinasamba ang ahas na to. Mga kapatid, naintindihan nyo, no? Pinapahira nila, niyuyukuran nila. Kasi pinagaling sila minsan nung serpent na ito. At yun ang tingin nila. Noon, dumating ang maraming, tinago nila to for the sake na tingin nila sagrado tong ahas na to. So mga kapatid, ang Diyos ba pumayag dyan? So mga kapatid, hindi. Diba? Basahin natin yung 2 Kings. Ano nangyari dito? Tingnan niyo po yung 2 Kings chapter 18. Si King Hezekiah. Magkilala mo si Haring Hezekiah? Di ba? Di ba? Oh, si King Hezekiah ay righteous na hari. Pansinin ninyo ang sinabi ng Bible sa ginawa ni Hezekiah kasi hanggang sa panahon ng mga hari, sir, ang Israel, mga kapatid, pakinggan nyo, 100 years na, secretly, sinasamba pa rin nila yung serpent na yon. At nakita ng Diyos, parang ini-equate na ako ng mga taong to na ako yun, Di ba, no? Na nagpapagaling. Di ba? Tingnan nyo, basahin natin yung ginawa ni Hezekiah. Sabi rito ng verse 1, basahin natin yung verse 1 ng 18. Chapter 18, mahal. 18 ba? Oo, chapter 18. Okay, tingnan natin ano. Okay, anong sabi? Nang ikatlong taon ni Osias na anak ni Ela, na hari sa Israel, si Hezekiah na anak ni Akaz, na hari sa Juda, ang nagpasimulang maghari. So dito no, naka-record si Hezekiah. Sa Tagalog, Ezekias. Ngayon eto, siya ay 25 taon, 25 years old siya, napakabata, nang magpasimulang maging hari. Siya naghari ng 29 na taon sa Jerusalem, mga kapatid, no? At ang pangalan ng kanyang ina ay Abi, na anak ni Zachariah. So anong ginawa ng hari nito? Sabi rito, siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng Panginoon. Nakita niyo po? Ano sabi ng Bible? Sino si Hezekiah? Righteous. Gumawa siya ng matuwid na gawa sa harapan ng Panginoon. Tanong, bakit sinabi ng Bible na matuwid ang kanyang ginawa? Basahin natin yung verse 4. Sabi rito, kanyang inalis ang matataas na dako, mga idols. Inalis niya, sir, ang mga idolo sa Israel. No? At ang sabi rito, sinira ang mga haligi, winasak niya, pinawasak niya yung mga secret idols ng Israel, at ibinagsak ang mga asera, at kanyang pinagputol-putol. Ano po yun? Yung ahas na tanso na ginawa ni Moises. Mga kapatid, na sapagkat hanggang sa mga araw na yon, anong sabi ng Bible? Nagpatuloy pala, no? Hanggang sa mga araw na yon, pinagsusunugan ng kamangyan. Ibig sabihin, sinasamba. No? Sinasamba nila, kinikilala nila, kasi pag ikaw ay naglalagay ng insenso, kamangyan, anong ibig sabihin noon? Nagdadasal ka doon. Kinikilala mo na gumagawa yun ng healing hanggang ngayon. Ang sabi rito, pinagsusunugan nyo ng insenso ng Israel at ang kanilang pinangalan doon ay Nehushtan. May pangalan pa. So mga kapatid, si Nehushtan, yan ang katumbas ngayon ng itim na Nazareno. Mga kapatid, no? Nakita natin, no? Na ang idolatry, hindi, parang Israel din tong bansang to, hindi nawawala ang idolatry. At mga kapatid, eto, mag-ingat tayo sa idol kasi hindi lang yan ang idol. Dahil ang idolo ay nanggagaling ito, ang sabi ng Bible, hindi ito sa external lang, ito ay nasa loob ng tao. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible, pinagputol-putol ni Hezekiah itong si Nehushtan. Kasi hanggang ngayon, sinasamba ng Israel.
idolaters. Kaya ang sabi ng Bible, siya'y nagtiwala sa Panginoon ng Diyos ng Israel na anupat nang mamatay siya, walang naging gaya niya. Tignan niyo sabi ng Bible, walang naging gaya niya. Nang siya'y mamatay, ibig sabihin, si Hezekiah, isa sa mga haring mabubuti. May integridad, sumunod sa Diyos, sumunod sa kanyang salita. So mga kapatid, eto, yung sinasabi natin, na pag ang isang bansa ay nananatili sa idolatry, anong mangyayari sa palagay niyo? Mga kapatid, di ba? Sumpa ang dumarating, hindi biyaya. Tama ho ba? Di ba, no? So mga kapatid, ang Diyos-Diyosan, talamak sa panahon natin ngayon. No? Kaya alam niyo po, tingnan niyo yung mga modern idols ngayon, pinagpapalit nila ang Diyos dito. Basahin natin yung nakasulat, mga kapatid, sa 2 Timothy. Anong nakalagay dito? Tingnan natin. Tingnan niyo to, mga kapatid. Ikalawang Timoteo, may sinabi rito ang Diyos sa atin, na napakahalaga. Ikalawang Timoteo chapter 3, anong sabi rito? Itingnan natin, mga kapatid. Chapter 3 ng Timothy, 2 Timothy, yung tungkol sa huling araw. Kaya anong sabi rito, mga kapatid? Anong sabi ng verse 1? May nakasulat dito, no? Sabi rito, alamin mo ito sa mga huling araw. Ito yon. Darating ang mga panahong mapanganib. Tama ho ba? So, tingnan niyo mga kapatid, sabi ng Bible dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin, ano yung unang idolo? Sarili. Sarili ang unang idol, di ba? Kasi alam natin, ang pag-ibig ay sa Diyos lang. Tama ba? When we say we have faith in God, ang ibig sabihin nun, mahal natin ang Diyos. Yung devotion natin ay sa Diyos lang. Yung salitang deboto, yung devotion, hindi ito pwedeng ibigay sa image. Mga kapatid, sa Bible, ang devotion ay yung pag-ibig mo sa Diyos. Sa kanyang salita, partikular. No? Pero kung ibibigay mo ito sa imahen, kung ibibigay mo ito sa sarili mo, ito ay idol. Nagiging siyang idolater o idolatry. Kaya ang sabi rito, sa panahon na tinatawag nating end time, di ba? Sa panahon na ito, ang sabi, people shall be lovers of their own selves. Ibig sabihin, mas pahalagahan ng tao yung sarili nila kaysa sa kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa kanila. Di ba, no? Ano pa, mga kapatid? Anong mangyari sa panahon ng katapusan? Magiging maibigin sa pera ang mga tao? Magiging mayayabang? Tingnan nyo, sunod-sunod na to, no? Ang lahat ng ito, mga kapatid, alam nyo kung ano? Ang lahat ng ito ang idolo ng tao. No? Ito ang sinasamba ng mga tao sa panahon natin. Sasambahin natin ang sarili, sasambahin natin ang pera, sasambahin natin yung kayabangan. Tingnan nyo po mahal, tingnan pa natin yung verse 2. Mahal, verse 2, tingnan natin. Sasambahin natin yung pagmamalaki, sasambahin ng tao yung sarili nila. Di ba? No, sabi rito, no? Sasambahin yung blasphemy sa panahon natin ngayon, di ba? Talamak ang blasphemy. Ano po bang ibig sabihin ng blasphemy, mga kapatid, no? Yung mga bagay na parang below the belt na sinasabi natin sa Diyos. No, below the belt talaga. As in talagang ang Diyos ay wala lang respeto ang tao sa Diyos sa kanyang salita. Kaya ang sabi rito, blasphemers, masuwayi na sa mga magulang. Ano pa, mga kapatid, ang nakalagay? Hindi tayo marunong magpasalamat. At pansinin niyo po, ito yung nakakatakot dito. Wala na tayong zeal sa holiness. Nakita niyo, mga kapatid, walang kabanalan. Alam niyo po, nakasalalay, mga kapatid, sa integrity natin para mauwi natin ang mundong ito. Nakikinig po ba? Alam niyo, may sikat na author sa Christianity Today. Kilala siya na isa siyang author, nakapagsalita na siya sa iba't ibang bansa, parang si Ravi Zacharias. Pero alam niyo, meron siyang kinonfess. Ngayon, pinagpipestahan siya sa social media. Si Philip Yancey, kilalang writer na Christian sa US, ay mayroon palang karelasyong may asawa for 8 years. Nakikinig po. So kung titingnan nyo, ano yun?
Di ba, no? Ito yung sa katapusan ng mga araw, hahatakin tayo ng mundo. Nakikinig po? Kaya nilagay ng Bible ito para mag-ingat tayo kasi isa tayo sa mga target ng dyablo para ma-fall sa pagkakasala. Nakikinig mga kapatid, no? Totoo na tayo ay nagkakasala paminsan-minsan. Pero iba yung ginawa ni Philip Yancey. Sinadya niya yun. May nagsabi, no? 8 taon, hindi ka man lang nakaisip pagsisi. Di ba meron ako nakita, no? Mayroong nag-post, sabi, 8 years, hindi ka man lang nakonsensya sa asawa mo. Ngayon, alam niyo si Philip Yancey, no? Hindi siya iniwan ng asawa niya. Tinulungan pa siya dahil nagkasakit na siya ng... Marami na siyang sakit. Matanda na siya, senior na siya. Pero masakit sa loob ng kanyang misis yung nangyari. Ngayon niya lang nalaman na meron palang kabit yung asawa niya. Yung sinasabi ni Kuya Norman, yung namubuhay ng pagkakasala, namumuhay sa kasal. Yun yung sinasabi mga kapatid no na... Di ba may sinasabi tayo na iba yung nagkasala ka, pero iba yung sinasadya mo talaga na magkasala. Iba yun, ano? Hindi Christian way yun eh. No, kasi, alam natin pag born again ng tao, lalabanan mo ang kasalanan. Hindi pwedeng hindi. Hindi mo nga patatagalin eh. Di ba, no? Kung tumagal man yan, hindi 8 years yun. Magbabalik loob ka. Mga kapatid, no? Magbabalik loob ka. Pero iba to, no? 8 years talaga. Siguro, na-realize niya na doon na siya na konsensya, no? Si Philip Yancey. So, mga kapatid, ito yung sinasabi natin, ano, na maraming magfo-fall sa panahon na ito ng katapusan, no? Magfo-fall at ang tingin tuloy ng mga tao, no? Sino pa ba yung mga tapat dito, no? Baka lahat ay may mga secret affair na si Steve Lawson, di ba siya kilala mo? Ngayon, konti na lang ng mga nanonood sa kanya, eh. Ilan-ilan na lang. Pero ako, pinakita na ng Diyos to, no? Na magkakaroon ng pagpo-fall ang maraming mga lingkod niya. Alam niyo ba nakalagay sa Bible yan? Di ba? No, stars shall fall. Alam niyo ibig sabihin ng stars? Mga messenger. Di ba? Mga mensahero niya. Pero ang sabi, they shall fall. So mga kapatid, tandaan natin, ano? Ang sabi sa atin, alamin niyo ito, sa mga huling araw, ito yung panahong mapanganib kasi ang magnet ng mundo ay hahatak sa maraming Kristiyano para tayo ay madala ng kaaway sa kasalanan. Templo ng Diyos yun. Kaya mga kapatid, may tanong tayo, no? Ang kabanalan ba, tinigil na ba natin na maging banal? Di ba dapat hindi? Di ba? Ang sabi ng Bible sa atin, may nakalagay, mga walang kabanalan, di ba? Sa mga panahon na ito, wala namang kabanalan ang marami na. Di ba? So, mga kapatid, ang sabi sa atin, tingnan natin, ano ang sikreto para manatili tayo sa Diyos? Basahin natin, ano? Kasi sabi rito, darating ang panahon, ang mga tao magiging idolaters eh. Di ba? And magiging silang self-worshipper. So, anong sabi sa atin? Tingnan niyo po yung verse 4. Well, basahin natin to. Sabi rito, verse 5 na lang, may anyo ng kabanalan. Ito lang, ganito, form of godliness na lang ngayon, ang marami, di ba? So sabi rito, datapwat, ano ba talagang pagiging banal? Sabi ng Bible sa atin, it's God's power. Kapangyarihan ng Diyos sa tao yan. Amen po ba ron? So mga kapatid, ang kabanalan, alam natin, hindi natin yan makukuha sa sarili natin. Tama ba? Ang sabi ng Bible, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo pwede maging banal sa anyo. Kasi mga kapatid, doon pa man ang kabanalan, tandaan nyo po dinadaan lang to ng mga tao sa forma. Tama ba? Anyo, mukhang banal. Pag nasa church tayo, nagpapakabanal. Pero maraming nasa church ang hipokrito. Mag-isa na lang. Di ba mga kapatid, di ba? Totoo yan, di ba? Maraming Christians ang hypocrite kasi hindi tayo tapat sa Diyos. Hindi natin sinasabi, Lord, tinatago ko to pero by grace naman eh. Sabi nga naalala ko delikado ang idolatry kasi ang grace ay ginagamit din para abusuhin ito. Amen ba mga kapatid? Di ba? Si John MacArthur, meron siyang sinabi, no? Nung nabubuhay pa, no? Sabi niya, ang grace ng Diyos, hindi yan ibinigay para tayo ay magkaroon ng license to sin.
Kaya hindi natin pwedeng sabihin na justified naman ako, pinatawad naman ako, nandiyan naman si God, okay lang, di ba? Na pumitik-pitik sa kasalanan, di ba? Hindi gano'n. Mga kapatid, no? Ang sabi may sinabi si John MacArthur, sabi niya, hindi lisensya ang grace para magkasala. Kundi ito ay kapangyarihan. Ginamit niya yung word. Ito ay kapangyarihan para mabago tayo. Para labanan ang kasalanan. Kaya mga kapatid, no, si Pablo, binanggit niya rin to. No? Romans chapter 6, basahin nga natin to mula verse 1. Okay, may sinabi si Pablo. Tingnan natin to mga kapatid. No? Romans 6, itong sabi ni Pablo no, sa mga Christians na ang akala nila ang grace ay license to sin. Okay, si Pablo, nilinaw niya to sa mga Kristiyano sa Roma. Sabi niya, anong sasabihin natin? Anong sabi niya sa verse 1? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Tingnan niyo, no? Yung tanong ni Pablo ay tanong din natin ngayon. Tama ba? Sabi ni Pablo, ang kasalanan ba dapat magpatuloy sa atin? Anong sagot ni Pablo, mga kapatid, sa verse 2? Hindi na. Huwag namang mangyari, sabi niya. Hindi na dapat. Alam niyo mga kapatid, no? Hindi dapat sadyain ang kasalanan. Ang kasalanan ay dapat wakasan. Amen ba ron? Kaya sabi rito mga kapatid, no? Hindi pwedeng magpatuloy tayo dyan. Hindi ka pwedeng maglublog na parang baboy sa kasalanan mo. Sabi ni Pablo, huwag mangyari. Bakit po? Anong argumento niya sa mga born again? Sabi niya, mga patay na tayo sa pagkakasala. Amen ba mga kapatid? Sabi nito, patay na tayo. So, ibig sabihin, nagbigay na ang Diyos ng kapangyarihan sa atin, gamitin natin yon, no? Para ma-overcome ang bawat kasalanan. Amen ba mga kapatid, no? Labanan, kasi ang sabi ng Bible, darating ang panahon, kahit ang kabanalan, hindi na ito gagawin ng mga Kristiyano sa panahon na to. Kaya sabi ng Bible sa atin, nawala na ang kabanalan sa marami. Kaya nakakalungkot mga kapatid, no? Kaya, alam niyo po ang sikreto para manatili tayo? Anong sabi ng Isaiah? Tumingin kayo sa akin. No? Alisin natin ang mga idols. Alisin natin yung mga bagay na ang pangalan ng Diyos ay nababahiran dahil sa ipinapalit natin sa Diyos. Tingnan niyo po basahin ko lang yung 1 John. Tingnan niyo to mga kapatid, no? Hanggang dito tayo. Unang Juan, basahin lang natin to, no? Anong sabi ng chapter 2? Tingnan niyo mga kapatid, no? Yung sinabi ni Juan sa mga Kristiyano noong araw, no? Eto mga Christians na to, Pero may sinabi pa rin siya, may reminder siya. Unang Juan chapter 2, verse 15. Ano sabi ni Juan dito? Tingnan niyo po, Tingnan niyo. Kanino niya to sinasabi? Sa mga believer o unbeliever? Sa mga sumasampalatay, sa mga walang faith. Sa mga may faith na. Tama ba? Sabi ni Juan, huwag niyo ibigin ang sanlibutan. Tama po ba? Ano? Ni ang mga bagay sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, anong sabi niya? Wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig ng Ama. Kung papansinin niyo rito, no? Ito ay isang reminder sa mga Christian believer. No? Kasi mga kapatid, nasa mundo tayo kapag, when we say we are followers of Jesus, ang ibig sabihin, pag tayo ay Christians, ibig sabihin, ito yung tawag ng mundo sa atin. Tama ba? Nasa mundo, nang si Juan ay nagsalita sa mga believers, nasa mundo pa sila nung panahon na to. At ang sabi niya, huwag niyo ibigin ang mundo. Diba? Bakit kaya sinabi ni Juan yan? Siguro napansin niya, maraming Kristiyano noon, baka sa agos ng mundo na pupunta yung kanilang faith. Diba? Kaya sabi niya rito, huwag niyo ibigin ang mundo. May ang mga bagay sa mundo. Dahil kapag umiibig pa rin kayo sa mundo, hindi kayo totoong iniibig ng Diyos, sabi ni Juan. At anong sabi ng verse 16? Ano bang nasa mundo? Lahat ng nasa mundo ay ano? Masamang pita. Masamang pita ng laman. Masamang pita ng mata at ng kapalaluan sa buhay, no? Yung pride of life. Anong sabi ni Juan? Hindi ito galing sa Diyos. Kanino galing? Sa sanlibutan. Sino bang Diyos ang sanlibutan? Ang diablo. No? Kaya sabi rito mga kapatid, tingnan niyo sabi ni Juan, ang mundong ito lilipas.
At ang masamang pita niyaon. So kung titingnan nyo mga kapatid, ito yung sinasabi natin na kaya ang tao hindi tumitigil sa idolatry kasi inilalarawan natin ang Diyos sa ating sariling desire. Amen po ba ron? No? Ang Diyos, inilalarawan natin sa tinatawag mga kapatid na, alam nyo kung ano? Yung parang ganito, nagkikreate tayo ng sariling Diyos natin. No? Pero yung tunay na Diyos, hindi natin kilala. Mga kapatid, no? Parang ganito, simplihan lang natin. Ano bang gusto ng Diyos sa tao? Ano bang purpose of faith according to the Bible? Salvation. Tama ho ba? Di ba sabi ng 1 Peter, ang purpose ng salvation, ang purpose ng faith ay salvation. Okay. Tumingin ka sa lahat ng tao ngayon na nagdadasal. Anong hinihingi nila? Mga kapatid, pansinin nyo sa lahat din ng nanonood, ang hinihingi lagi natin temporary things. Tama ba mga kapatid, no? Mga bagay na pansamantala. Pero mga kapatid, mayroon na bang humingi, nag-pray, at sinabi niya sa Lord, Panginoon, hindi ako sure kung sa langit ako pupunta. Nagpipray ako ngayon sa inyo, lumalapit ako kasi nais ko pong malaman kung paano ba ako masising. Meron na bang nag-pray ng ganon? Di ba mga kapatid, sa Quiapo, sa mga prayer na dinadaluhan, kadalasan ang hinihingi ng tao, temporary. Di ba mga kapatid, no? Okay lang kung yung nanghihingi ng temporary ay saved na. Pwede ka nang manghingi nun. Pero kung hingi ka lang ng hingi, na hindi yun ang pakay, iba ang kanyang agenda, iba yung hinihingi niya sa Diyos, pansamantala lang, mahalan niya ang sarili niya. Mahalan niya ang buhay niya. Pero yung pagsunod sa Diyos, wala ron. Wala sa Kanya. Kaya mga kapatid, nakakalungkot, tama ba? Ito yung realidad ng relihiyon. Tama ho ba? No? Ito yung sinasabi natin na ito ang kalikasan ng relihiyon. Nanghihingi tayo sa Diyos ng mga bagay na pansamantala. Pero hindi natin hinihingi kung ano ang kalooban niya. Walang ganon. Mga kapatid, isang kwento na lang bago tayo mag-pray. Di ba? May tradisyon noon na may isang pool sa Jerusalem. Mababasa natin sa Gospel of John, chapter 5, no? Na taon-taon may bumababang anghel, kinakalawkaw yung pool. Bawat may sakit na maunang pumunta sa pool ay gagaling. Tama ho ba? So mga kapatid, minsan dumating doon ang Panginoon natin. Tama ba? At nagkataon kinaukaw ng anghel yung tubig. Maraming may sakit doon, nakapaligid, kasi sa tradisyon, ang unang makarating sa pool ang gagaling. Ilang taon ng lumpo, hindi siya makalapit sa pool. Walang nagdadala sa kanya. Tama ho ba? So mga kapatid, no, ganun din sa panahon natin ang tradition ng religion. Tama ba? May mga lugar na sagrado, no? Na talagang may gumagaling talaga. Pero matindi to. Kasi mga kapatid, na-encounter niya sino? Na-encounter niya ang Savior. Di ba, no? Hindi lang religion na na-encounter niya, ang Savior. At ang sabi ng Savior sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Panginoon, pagalingin niyo ako. Sabi ng Panginoon, dalhin mo yung higaan mo. Di ba? Lumakad ka. Di ba? At yun ay araw ng Sabat. Tama ho ba? Araw yun ng pamamahinga. Ginawa ng lumpo. Nagulat yung mga tao. Sino nagpagaling sa'yo? Ang Panginoon nawala na sa eksena, no? Parang dumaan lang siya. Pero kung titingnan nyo, no, bumalik si Lord doon sa lumpo. At ang sabi niya, sumasampalataya ka ba? Opo, Panginoon, sumasampalataya ko sa inyo. May sinabi si Lord doon, huwag ka nang magkasala. Dahil mas malala pa yung mangyari sa'yo kung magkakasala. Di ba? Huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Di ba? Hindi lang niya pinagaling yung tao. Tama ba? Anong sabi ni Lord? Huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Di ba, no? Kaya mga kapatid, ang totoong healing, tama ba? Sa Bible, ang totoong healing, hindi ka lang gumaling sa physical. Ano po yung healing sa Bible? Ano ba yung greatest miracle? Salvation. Naligtas ka sa kalas. Pinasabihan niya ba yung lumpo? Huwag ka nang mamuhay sa kasalanan. Di ba sabi niya? Huwag ka nang magkasala. Di ba, no? Hindi sinabi ni Lord na, gumaling ka na, okay, purihin mo ako, okay. Okay, go ka na. Di ba, no? Ni-remind niya yung tao. Tama ba, mga kapatid? Huwag ka nang magkasala. So, mga kapatid, ano nangyari sa panahon natin? Tama ba? Bulag ang marami.
Hindi naiintindihan ng mga tao ang totoong healing. Kaya sa araw na ito mga kapatid, kailangan sabihin natin, di ba no? Kung hindi tayo, i-reject tayo, kung ang tao bulag, sabihin pa rin natin, di ba? Ayoko ring masisi ako ng Diyos na Kristiyano ka pero hindi mo sinabi sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo na mayroon silang maling pananaw pagdating sa paghabol sa milagro. Mga kapatid, ano ang totoong milagro sa Diyos? Anong greatest miracle? Kaligtasan. Di ba, no? Yan ang purpose ng faith. Tama, salvation ng soul ang mahalaga sa Diyos. Kaya, mga kapatid, no? Nawa, ito ang pahalagahan natin. Amen po ba ron? No? Ang Diyos, anong sabi niya? Tumingin kayo sa akin para maligtas kayo. Hindi sinabi ng Diyos, tumingin kayo sa akin para ibigay ko lang yung inyong pansamantalang prayer, ibigay ko yung kagalingan ng mga kamag-anak nyo, di ba, no? Tumingin kayo sa akin para maligtas kayo. Di ba, mga kapatid, no? Ngayon, iba eh. Tumitingin sa Diyos, tumitingin sa imahen, sa simbahan nila, umaasa lang ang tao sa tinuturo sa kanila. Tama ho ba, mga kapatid, no? Hindi tayo nagsasaliksik. Hindi tayo nagpipray. Hindi tayo, alam niyo totoong Kristiyano, hindi tayo uto-uto eh. Nakikinig po ba, mga kapatid, no? Alam niyo, may nabasa ako, no, na ang sabi, ang mga totoong Kristiyano daw, mahirap imanipula. Nakikinig po ba? Kasi mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang tao binubulag tayo ng iba't ibang tradisyon, binubulag tayo ng economy, binubulag tayo ng social media. Alam niyo, ang totoong Kristiyano, yung loyalty niya ay sa Diyos. Hindi sa estado, tama ba? Hindi sa relihiyon ng tao. Saan ang loyalty ng isang Kristiyano? Saan yung loyalty natin? Sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung ang loyalty natin sa Diyos, hindi ka basta-basta mauuto. Tama ba? Hindi ka basta-basta magpapaloko. Nakikinig po ba? So, mga kapatid, huwag kayong magpauto. Tama ba? Huwag tayong basta lang maniwala dahil nakagisnan. Tama ho ba? Huwag tayong basta maniwala kasi tinuturo lang ng ating nakalakang church. Matuto tayong mag-question. Nakikinig po ba? Binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan eh. Tama ho ba? Para questionin kung tama ba tong faith na to? Tama po ba yung doktrinang to? Tama po ba yung kailangan hanggang ngayon nandoon yung criticism natin, Kasi tayo nga, kinikriticize natin yung faith natin eh. Anong sabi ni Pablo? Suriin niyo yung faith niyo. Nakikinig po ba? Sabi ni Pablo, no, suriin niyo yung faith niyo, baka mamaya wala naman pala kayo sa Kanya. Baka mamaya pala itinakwil na kayo. Di ba, no? Kahit yung sarili nating faith, nagme-meditate tayo, Panginoon. Napiplease ko po ba kayo? Lumalakad pa ba ako sa kalooban niyo? Baka mamaya hindi na. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, time after time, mag-meditate kayo. Di ba sabi niya, no? Kung kayo ay nakagiya pa kayo sa plano ng Diyos sa inyo, no? Kung kayo ba ay sumusunod pa rin sa Diyos o nasa faith ba kayo na tama? Kasi sabi ni Pablo, baka mamaya wala na at tayo ay nagkakamali na ng nilalakaran. Si Pablo matalino talaga eh, no? Kasi ayaw ni Pablo magkamali, no? Sabi nga ni Pablo eh, ilang taon niyang pinag-aralan ang grace. Di ba sabi niya, hindi siya basta-basta nag-rely sa tao. Nag-rely siya sa Diyos. Amen ba? Di ba sabi niya, nang makilala ko si Jesus, ang sabi niya, hindi ako basta nag-rely lang sa tradition. Tama ba? He prayed. He read the Word of God. Nag-aral siya. Pinagpuyatan niya ito. At anong sabi ng Bible? Nakilala niya si Jesus na Savior niya. Mga kapatid, sa araw na to, nawa itong 2026, di ba? Dapat sa Diyos tayo nakafocus. Tama ba mga kapatid, no? Huwag nating hayaan na madala tayo ng sistema ng mundo. No? Then, sabi nga natin, ito ang taon ng Diyos eh. Seryosohin natin yung taon na to. May panganib na taglay. Ibig sabihin, baka mabulaga tayo sa panahon na to. No? Baka mamaya itong 2026, tingnan nyo pa, bakit dapat lagi tayong alert? Pansinin nyo, di ba may big one? Nakikinig po ba? Baka mamaya dumating yung big one, itong taon na to pala. Yung 7.9 magnitude na tatama sa NCR na ang prediction ay 30 to 40,000 ang mamamatay sa Maynila pag dumating ang bagyo na to. Pag dumating yung lindol na to. So mga kapatid, who knows? Di ba? Sino nakakaalam nun? Baka yung taon na to, wag nawa. Di ba?
So ano pwede mangyari? Baka magkagera, hindi natin alam. Tama ba? Or, ito pa, baka mag-rapture na. Yes. Di ba sir, no? Hindi natin alam. Baka pag-apak natin ng April, may mga mawala na sa atin. Tama ba? So mga kapatid, sa araw na to, no? Sa Diyos tayo. Tama ba? Sa taon na to, dedicate ourselves to God. No? Huwag na nating balikan pa yung habit natin ng 2025, di ba? Ito yung time, mag-meditate tayo ng salita ng Diyos, mag-set tayo ng oras ng panalangin. Amen ba mga kapatid, no? Huwag niyong hayaan na huwag kayong magbasa ng Bible, mga kapatid, no? Na hindi kinakakabasa kahit 3 verses lang. Sino po may Bible sa bahay? Sino po? Kailangan mga kapatid, magbasa tayo. 3 chapter. At 3 verse. kahit wag lang verses, chapter mga kapatid, basahin nyo. At baka may message ang Diyos sa inyo. Alamin nyo. Alam nyo yan ang ginagawa ng mga early Puritans. Nakikinig po ba? Yung mga sa nila. At doon lumalim ang faith ng mga Puritans. Yung mga tigasunod ni John Calvin. Reformed. Mga tao na tinatawag natin mga Protestants sa England, sa US noong panahon na yun. Kaya, mga kapatid, tingnan nyo, ang Amerika, nakikinig ba? No? Para alam natin. Ang US, nang maging silang isang bansa, karamihan sa kanila ay mga evangelical Protestants. Sila ay mga protestante. Marami sa kanila mga Puritans. Lahat ng bahay sa kanila may Biblia. Nakikinig po. Tumingin kami sa inyo. Tumingin lamang kami sa inyo upang kami ay maligtas dahil walang ibang Savior. Nawa Ama, pahalagahan namin kayo. Pahalagahan namin ang inyong salita na may mga idols sa kanilang mga buhay. Ama, nawa itong mga idols na ito, wag namin itong ipagpatuloy. Dahil Ama, sinabi nyo na ang mga idolo ay kapahamakan lamang ang kapupuntahan. Mayroong curse, may sumpa na darating kung aming babaliin ang inyong mga salita. Ama, sinabi nyo, kung mamahalin namin ang inyong salita, kung iibigin namin ang inyong mga utos, higit kayo na siyang nagbigay nito upang sundin namin. Sinabi nyo, Ama, na ibigin namin kayo ng buong sa mga aral nyo. Dahil, Ama, nakasalalay sa inyong aral para kami po ay matuto, para kami ay magkaroon ng pundasyon sa pananampalataya. Ama, samahan niyo ang mga kapatid na nawa wag maging idolaters. Huwag kaming mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Itakwil na namin ang mga Diyos-Diyosan ng aming mga buhay. Isentro namin ang buhay namin sa Panginoong Hesukristo. Sa inyo, Diyos ng biyaya, upang kami po ay lumakas, maging matatag na mga mananampalataya, upang kami, Ama, ay makapag-win ng mga souls. Maibahagi namin ang grace sa aming kapwa, mapuluguran namin ang pangalan nyo, mapaluguran namin kayo. Ama, nandito ang inyong mga tinawag. Nawa, Ama, manabik pa kami sa inyong mga salita. Dahil, Ama, malapit na po na itatatag na ang kaharian nyo sa mundo para turuan ng sangkatauhan kung ano ang inyong katwiran, ano ang inyong mga doktrina. Ama, nawa maintindihan ito ng mga tinatawag nyo ngayon. Mahalaga po ang inyong mga salita. Ito ang aming panalangin, O Diyos. Tinataas namin ang pangalan nyo. Sa inyo lamang kami titingin, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Mga kapatid, sa pagpaparangal natin sa Diyos na buhay, ating awitin, na unahin natin ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Seek ye first
yours the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat po sa mga biyayang binigay niyo po sa amin, Ama. Lalong-lalo na po ang salita mo. Kami maligaw sapagkat marami na po mga mananampalataya ngayon ang nagsiligaw sa kanilang paruroonan. Sa halip na kaligtasan ay kapahamakan ang hantungan. Kaya, Ama, lagi mo kami alalayan, lagi mo kami gabayan, lagi mo kami palakasin ang aming pananampalataya. Ama, sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga alay at pagmamahal, ibinigay dito, Ama, upang makatulong sa iglesyang ito, upang lumaganap pa at marami pang kaluluwa ang maakay sa kaligtasan, Ama. Tulungan niyo po sila, pagpalain po ang mga kapatid na nagbigay. Ganon din po sa church na ito, pagpalain mo po, Ama. At ganon din po na magkaroon nawa kami ng bahay-sambahan na medyo malaki-laki. Hinihiling namin ito, Ama. Alam namin walang imposible sa iyo. Kahit man kami ay kakapiranggot lamang na sumasampalataya sa lugar na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya, Ama, Taong ito, magampanan namin yung tungkuling inatang nyo sa amin, Ama, na kagalakan po ang mag-manifest sa pagsiserve namin sa inyo. Dahil sa inyong presensya ay may tunay na kagalakan. Ama, nawa, bigyan nyo kami lagi ng eagerness to come in your house, to seek your word, to hear and to obey your word. Nandito ang mga kapatid, Ama, nawa, nandito kami para ang inyong salita ay malaman namin. Matuto kami na ito'y ipahayag sa iba dahil kailangan din nilang marinig ito. Sa ating Diyos na tumawag sa atin sa biyaya, sumaatin ang kanyang habag, ang kanyang mga habag, ngayon hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen. 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 Purihin ang Diyos. Praise God, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa hapon ito. Hindi tayo kapiranggot, sir. Marami tayo. Marami tayo.